The greatest things my eyes have ever seen. Kung kita, believer ta sa Ginoo, o niya, Bible reader ta, mga kaigsunan, daghan kitag makita mga greatest things. No? But the greatest things my eyes could see is that souls are getting saved. Amen. Amen. Wala na ilain gyud na ang Ginoo mag-glorify. Nga ang mga kalag, mga luwas, mga kaigsunan. Because that is the very reason why Jesus Christ came. Magyagyanhian niya. Diba? Kita mo, adto gyud tag usa ka lugar kung para nato importante. Diba? Oh, si Christ, ninaog yun siya para anak, mga kaigsunan, luwasunta sa atong mga sala. This morning, mga igsoon, atong ipadayon ang ato ang series sa atong success. And this is already 59 sa atong series, sa lesson about success. Ang title sa atong message this morning, mga kaigsunan, Who shall stand where God is? Who shall stand where God is? Now, daghang mga tao, mga igsoon, they are desiring to be with the Lord, but they are not with Him. Nara sa desire ba? Parehara sa success, walay tao nga dili ganahag success. Pero si success, nagsuroy-suroy kung diin-diin. Unya, di pa gyud magkaabot kung panalitan mo agi sa imuhang tugkaran, wa pug ka diha. Amen. Iniglakaw-lakaw nimo, magbaiwas mo pirmi. Wala daghang mga tao nga nangalagad sa Ginoo but they are not really serving the Lord. Wala gid sila diha sa kundiin ang Ginoo, mga kaigsunan, because bisag sa ato mga pagampo, murag ang Ginoo man ato pakuyugon nato. Amen. Makaadto lang gyud ta sa dapit kundiin ang Ginoo, mga igsoon, if your life is surrendered to the Lord. Siya imong kuyugan, siya ang imong gisaligan, siya ra gyud ang imong gipaminaw sa imong kinabuhi. Mao na nga maangkon nimo, igsoon, ang naa ka sa presensya sa Dios. Mao na nga dili lang ni kay imong gi-desire, dili lang kay ganahan ka nga kuyog nimo ang Ginoo, kundi naagi mga butang, mga igsoon nga dapat naa nimo. In order that you can also say, I can stand where God is. I can stand where God is. And I hope, mga igsoon, nga dili lang kay ninduta unta no kung naa ko kung asang Ginoo. Kinahanglan imo gyud i-determine ang imong kaugalingon. I will stand where God is. So kung mo na inaasa imong heart this morning, upat ka butang, dapat ang kuno nimo sa imong kinabuhi, mga igsoon, because kani nga upat ka butang makapahimo nimo sa pagbarog kung diin ang Ginoo gabarog. Now stand with me, Psalm 24 please. Psalm 24. Basahan na to 3 and 5. Psalms 24, 3 and 5. Dungano na to sa pagbasa, please. Ready, go. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? Verse 5. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. What a success to be where God is standing. Unsa kadako nga success sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon kung nagbarog siya, kung diin nagbarog si Kristo, mga kaigsunan. Now, if you are not a Bible reader, you will never know where God will be. Mao na importante kaayo ang Bible because this is our guide. Mapa ni nato, mga kaigsunan, kung asa man ang Ginoo nag-adto. Kay kuan ra ba kayo, broad kayo ba, go ye into all the world and preach the gospel to every creation. So kung miyo ka go into all the world, bisag asa, kuan, pwede na, bisag asa. Yes, okay na, bisag asa, pero it should be guided by the Holy Spirit. Kinahanglan, giniyahan ka sa balang Espiritu. Mag-ampo ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you for your blessing. And we thank you, dear God, for this message. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God. Allow the Holy Spirit to speak to us through me, O Lord. And I pray that you will prepare our hearts
and our minds, O God, nga maandam gyud sa imong mensahe, Lord. Help us to believe in you, nga walay reservation. Tuguti, Lord, nga among attention, naa kanimo lang, o wala sa palibot. And allow us, O God, to worship and to honor you today. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Who shall stand where God is? The Bible is telling us, mga kaigsunan, nga lisod kaayo ang unrighteous makapabilin kung diin ang Ginoo. It is very hard. Di na pwede. So ang unbeliever, di sila pwede mo barog kung diin ang Ginoo gabarog. Amen? Kaya ang mohisgot kaya ang Ginoo unrighteous, unbeliever. Righteous, believers. Pero ulaw kaayo para sa mga linuwas nga dili capable mo barog, mga kaigsunan, kung diin ang Ginoo gabarog. We are already welcomed by God by saving us. Pero nganong wala man ka nagbarog, diin ang Ginoo gabarog. Nganong wala man ka nibuhat sa gipabuhat sa Ginoo. Well, ang tubag ka na, tungod kay wa ka nagbarog, kung diin ang Ginoo gabarog. Mabitaw na niyon siya nga lift up your eyes and look on the field. Di nimo makita, mga igsoon, because you are somewhere else. Di nimo makita ang urgency of the message nga ma-preach ngadto sa mga unbelievers, mga kaigsunan, ang gospel. Wala sa imo ang urgency, mga kaigsunan. Now, there are reasons why we cannot stand. Bisag luwas na ta, mga igsoon, reasons nganong di ta kabarog, diin ang Ginoo nagbarog. Number one, tungod kay wa ni mga butanga. Unsa man nga mga butang? He that has a clean hands. He that hath a clean hands. Now, we know nga ang kaning mga dugo sa mga tao, mga igsoon, nga dapat atong gisulwining, unya wala nato gisulwin, uban nila nangamatay na, tubaguno na nimo ang ilang kinabuhi. Tubaguno nimo ang ilang kinabuhi. Because kung nagbarog lang gyud ka, kung diin nagbarog ang Ginoo, mga kaigsunan, they must hear the message of the gospel. Dapat nadunggan nila. O kay nganong wa nila nadunggi? Tungod kay wa ka, diin ang Ginoo gabarog. In Psalms 24 and verse number 4, sa permero nga bahin, mga kaigsunan, the Bible says, He that hath clean hands. Ang pangutana na sa verse number 3, ang tubag, mga igsoon, in verse number 4, the Bible says, He that hath clean hands. Limpyo ang kamot. Walay mga pagpabadlong, mga tinaguan, mga kaigsuonan. Now, we know also that our hands is the one that do the working. Kumusta man ang binuhatan sa atong kamot? Amen. Di man pwede nga magsigarilyo ka, then Bible dayon. Mag-inom ka, then Bible dayon. Magsugal ka, then Bible dayon. Pasalamat ta, mga kaigsuonan, nga kaning message nato nga X-rated. No? Mga gidili para sa mga Kristohanon. Gitudluan ta. Tungod kay kana nga mga gidili sa atong kinabuhi, igsoon, di na pwede nimo i-incorporate sa buluhaton sa Ginoo. Right? Now, unsa man nato, mga kaigsunan, nga kaning atong kamot malimpyo ni? Nato i-learn ang Bible, igsoon. Sugdan nato sa James 4:8. James 4:8. James chapter 4 verse number 8, the Bible says, Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Now, the first step that we need to do is to draw nigh unto the Lord. We cannot clean this by ourselves. Kinahanglan mo duol gyud ta sa Ginoo, mga kaigsunan, and we will ask the Lord's forgiveness nga mahugasan ta sa iyang hamilin dugo. Dili magic, mga kaigsunan, nga kanang ato lang kanang gusto nato nga Lord, limpyuhi ko, Lord. Paduol oy. Usaon nimo pagpanghugas layo kay ka? You need to draw nigh to the Lord. And when you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Muna usahay, dili ta, mga kaigsunan, mahugasan, tungod kay taas atong garbo. Kita pa'y sadaan ang Ginoo pa ato pagukdon.
Kabantay mo na mga tao makasa unya pagkahuman lisod kay mga pasaylo. Now how can you forgive somebody who is not asking forgiveness? Usahay mga Kristiyanon mo magpagukod sa Ginoo. Kuan gyud sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, iya jud kung sugaton. Kung sugaton, duol ka ha. Amen? Dili ni question mga kaigsoonon, will you serve the Lord? Mga kaigsoonon, if you are saved this morning, serve God. Amen. Dapat naa ka kung diin gabarog ang Ginoo. Pasabot na you are standing where God is, you are serving Him. Kaya wa makailaing buhaton when you are with the Lord. Dibuhat ka sa iyang gibuhat. Si Kristo ninaog diri sa kalibutan to do the work of the Lord, the will of His Father. Kita ba mo nga si Kristo nagyaka-yaka? Kita mo si Kristo mga kaigsunan nga nagkuan lang, naglingaw-lingaw lang? Wala mga igsoon. Amen? So kita nga mga makasasala, kita nga mga sad-an, ayaw palugit. Draw nigh to God, kita pa'y magluod-luod sa simbahan. Kita pa mo'y magkuan-kuan kita, hay kanang, kung kinala pugson ko ni pastor, di ba na mo'y akong trabaho mamugos. Di kayo mamugos ang Ginoo. Ako pa noon mamugos. It is my job to teach you. It is my job to pray for you. It is my job to guide you, mga kaigsunan, to the best that I can, using the Word of God according to His will. Pero kanang manglugit, mga igsoon, murag, dili maayong pugsonoy. Because God will never accept service nga pinugos. Amen? O natudluan na gyud ka. Sa imong pagdawat, diha mo work ang Ginoo. Then He will allow you, mga kaigsunan, to stand where He is standing. Makapangalagad ka. Kinsay una mo himo sa pagpaduol? Kinsa? Kita. Kita mga sad-an. Klaro na sa Bible? Draw nigh to Him. Draw nigh to God. So when you draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Amen? In Psalms 18. Psalms 18. In Psalms 18, mga kaigsunan, 20 to 21. The Bible says, the Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, hath He recompensed me. Unsa nga nindot nga butang nga gilabay nimo kung hugaw imong kamot. Iyon si David, gipadalangin ko sa Ginoo, sumala sa kalimpyo sa akong kamot. Amen? Again, we need to understand, mga igsoon, dili plano sa Ginoo, lisod-lisoron ka. Dili plano sa Ginoo, magutman ka. Dili plano sa Ginoo nga naa ka sa kawadon sa pagpuyo aning kalibutan na. Because how can you reflect God's mercy and grace, mga kaigsunan, kung wala nimo ang capacity to do it? Reflector ba yata? So ang atong gi-reflect, mga kaigsunan, gracious, ngano ang pagbanda ngadto sa mga tao, disgraceful man. Amen. Ang gihatag sa Ginoo diri is giving, ang reflection getting man. Reflect the true message of the Lord. Amen. So, naay reward, malabay, igsoon, kung atong kamot, hugaw. Verse 21, for I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. Nagpaduol gyud si David, mga kaigsunan, ug wala siya ni palayo wickedly. Wa mo ganay reason ngano mapalayo ta sa Ginoo, because we are choosing to live a wicked life. Mo na di ta magamit sa Ginoo. Naay reward nga mahatag, mga kaigsunan, and the reason why David was blessed by the Lord, tungod kay wa gyud siya ni depart. So pasabot nang wala ni depart, nagpaduol. David was not a perfect person. Kibot sa iya mga sipyat, mga kaigsunan, wala nagitago sa Bible. Amen? Pero unsay gibuhat ni David? Wa gyud siya nagpalayo sa Ginoo. Nagpaduol siya sa Ginoo. Then the Lord cleansed him. Gihugasan siya sa Ginoo, gipasaylo siya sa iya mga nahimong mga kasaypanan, mga kaigsunan. Let's do the same.
Let's do the same. Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3. And verse number 17 to 18. 17 to 18. The Bible says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. Muna itong trabaho, di ba? Kinahanglan ato silang ingnon, nga naay impierno, ato silang pahibaon, nga naay manluluwas. Ato silang pasabton sa tinuod nga sitwasyon sa tao. Igsoon. Verse 18, When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Mo na makapahugaw sa atong kamot, mga kaigsunan, at tubangan sa Ginoo. Amen. And that is why God cannot reward us. Amen. Limad ka na, igsoon, kada matangtangan og dugo ng imong kamot, no? Reward. Amen. Natangtangan pa kag buling, i-reward pa ka. Amen? O man na nagkabulingit ni atong kamot, mga kaigsunan, because we are not where God is. We are not there. We are not here. We are not anywhere God is. Wala. Sukwahi atong unahuna o kasing-kasing. Kanilang daano, God is in the place that is called obedience. Amen. Asa man tadapit? Disobedience. O niya, usahay, moratag ni appear nga obeying. Pero ito, disobeying. Mga kaigsunan, you cannot cheat on bearing fruit. Sometimes mo appear ta, kani mas delikado man mas dako kag tulubagon sa Ginoo, nga ang mga tao nagtan-aw nimo nga mura ka og kanang sakto. Unya gisunod kanila, nasayop na hinuon sila because they thought that you are doing right. Because you appear to the congregation nga sakto ang imuhang kanabitong prinsipyo sa kinabuhi. Dako kay kag tulubagon sa Ginoo ana. Because you are trying to reflect yourself to them, not God. Amen. Ang atong trabaho is to reflect God to other people. Amen. To tell them about God's principle. Naman, kung di na ito buhaton ang gipabuhat sa Ginoo, kung di na ito isulti ang gipasulti sa Ginoo, ato rago na i-relay. Amen. What the Bible says about this? Ana ba? Dili kay hampakan day na ito dito og prinsipyo. Nasabtan na ito, Igsoon? No, we have experiences in this world. Pero mag-careful tag share sa atong experience. Amen. Kay imo na. Amen. Let them experience Christ also. Amen. Dili kay experience nimo, imo ipakopya sa ilaha without telling them how to get your own experience with the Lord Jesus Christ. Okay man na, maka-challenge, maka-encourage ba? Amen? But if you are not the pastor of the church, mga kaigsunan, never tell anyone what to do. But rather, encourage them to ask the Lord what to do. And to listen to the man of God. Kay usara magi-captain, lalimag kag mo atak tagubat niya, duhay kapitan. Inig-ingon sa kapitan number 1, arita sa walam! Dili! Aritas noo! Patay mo. Dapat usari kapten. Amen. O lalimag kag duhay manabilas barko. Duhay kapitan. Yan nagkapait pa gyud kay tumoy-tumoy. Kuya, wag na ibarko ingon ana, no? Duhay timon. Duhay palaban. Paana o paana ba? Asa ka na sila padung? Usa ra jud. Mabita na ang Bible, Igsoon, very clear. Tagaag pastor ang usa ka church para maoy mo maneuver, ingnon ang mga tao sa Ginoo, unsay buhaton, asa tapadong, unsay angay natong huna-hunaon pirmi,
adto ta maminaw. Amen. Mo na daga mga churches mabuak mga kaigsunan kay duha na manubila. Amen. Tungaon na nato ni ngano man ay gustong mo drive lain. O kaduwag na mo ni split ang mga churches. Unsa man ni church gymnast? Ngano na may mga churches na split? Tungod kay naay gusto mo maneuver. Ang yawa mo na yang gusto mga kaigsunan. Una dili ta mo tugot kay ang hugaw og kamot mao ra gyud na mga igsoon mo gamiton sa yawa para bugal-bugalan ang buluhaton sa Dios. Amen? Now, if you want to stand, kung diin ang Ginoo gabarog mga igsoon, see to it that your hand is clean. Draw nigh to the Lord. Amen? And let your hands be cleansed by God. Nagod iyang dugo. Andam na gud na. But you need to claim it. You need to ask Him. Number two, mga kaigsunan. Nga, kinsa ang makabarog? He that has a pure heart. Pure heart. Amen? Now, mubuhat man ta og mga butang para sa Ginoo. Pareha na giving. Di ba tanan mo, muanhiman mo? Dili tanan di ay nagi mabili, no? Pero, majority, mga higyod kaya na mo ilunod. O niya, sad to say, mga kaigsunan, do, dili ni siya pirmi may tabo, pero may tabo gyud. Nga mulunod kag sobre nga may sud. Para lang mo appear nga naghatag. Ikaduha, muuli ka og tithes nga dili sakto. Now, who you are trying to deceive? The one that cannot be deceived. Amen. Amen. So, tiyante mo mga kaigsunan, bisag sentabo ray kuwang ana, tulis na gyapon. Because God gave us a number, the 10th. So, dapat imo gina i-make sure nga 10th ni siya. Amen. Kay kung mupalit ka mga kaigsunan niya, imong kwarta, kuwang og 25 centavos, di pwede. Mas bali pang sobra kaysa kuwang imong bayad. Amen? Now, God knows. Kaya siya man atong tagaan, siya man ato ang ulian. He knows. So, naay pure nga giving na apoy dili pure. Mga kaigsunan. So, kinsa may gipa-decide sa Ginoo para iya kang i-bless because nagbarug ka, diin nagbarug ang Ginoo. Ikaw mo iyang gipa-decide. Do you want my blessing? Then barug, kung unsa akong baruganan. Buhata kung unsa akong gusto. In verse number 4 sa 24 sa Psalms, mga igsoon, sa sunod nga bahin sa atong point number 1, ingos Bible, and a pure heart. And, kasi makabarog, pure heart. Ang kasing-kasing pure. Wa man ningon ang Ginoo mga kaigsunan nga kanang automatic balaan ka. Ang gusto na sa Ginoo pure mga kaigsunan. Kung makasa ka, admit your fault. Lord, sorry kay Lord. Nindot kay kauban tao pure oy kana bang mungisi nga tinuod na lipay unya mumugot kung tinuod nga nasuko. Okay naman na mga kaigsunan. God can understand that. Pero paita ni nga naglagot di ay ka niya nag-smile ka. Niya pa hallelujah, praise the Lord pa ka, pero ang ginawa sa imong kasing-kasing? Amen. Di ba naaman na? Built-in man na nato. Nga managad ta, bisag di ta ganahan managad. We are dishonest. Amen. Dishonest kay ta. Muna sa atong pagserbisyo sa Ginoo mga kaigsunan, madana to na nga klase nga quality, nga dishonest ta sa atong service. Mutudlo tag Bible igsoon, dishonest kay kita mismo di mo believe. Now how can you teach tithes to your disciple kung ikaw mismo wala gabuhat? How can you teach? Now how can you draw people to the Lord kung mao na imuhang problema nagbinugnoay pa mo sa kabubuton sa Ginoo? Have a pure heart. Amen. Ayog ka nang agree sa Ginoo pero wa di mo gibuhat.
Mas may pamukuan ka, kanang mo honest ka ba, pastor? Gahi pa jud kay kung uwan ng tithes, pastor. Kaya kung panguntanon mo na ko ron, are you a believer of tithes? Ay, mang-amen mo tanan, oy. Yan mo, kisa na nakatulis, Ginoo, wag mo isas kamot. No one can hide in the eyes of the Lord. Kita lagi nag-decide, igsoon, nga magkalisod ta. Amen. Because it is God's design to bless His own people. Amen. Tithes, iuli, ay tulis ang Ginoo. So, let your offering be pure. Let your winning souls be pure. Amen. Laliman ka na, mga kaigsunan, nakashare na ka, ikaw man, waka na lipay. Mura ka nag-antos. Mura nahimo ni mong burden. Nag-away pa mo sa inyong pamilya, nga nung sige ka o kanang pamisita. Pangitag kalag. Kanay mong dagway, mura nagkalag. Mga kaigsunan, basig na apoy point ang kauban ni mo kinabuhi ni mo. Kay dili pure ang imong kasing-kasing sa paglakaw. Kay dili gyud pwede mga kaigsunan nga ang Ginoo dili mo bless sa iyang servant nga nagbuhat sa insakto kanang gituman ba unsay instruction sa Ginoo. Kay dili man pwede buhaton nato ang buluhaton sa Ginoo nga ato-ato na may instruction, na may guidelines. So dapat imo nang tun-an niya pagkahuman be excited ako ning buhaton Lord. Kuyogi ko Lord. Kuyugan jud kas Ginoo kay imo magibuhat iyang kabubuton. Di kay mo lakaw kag imo niya mayon ka protektari ko Lord, kuyogi ko Lord. Kunya dili iyang kabubuton imo gibuhat. In verse number 8 mga kaigsunan, tanawag unsa kanindot ang kinabuhi aning pure ang kasing-kasing, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure ang kasing-kasing. You can see God when you share the gospel to the lost. You can see God when you offer your offering and return your tithes correctly, heartily, and eksakto mga kaigsunan. Dili siya kanang fake. You can see God when you preach with all your heart. Mga igsoon. Muna daghang kay area sa itong kinabuhi, makita gyud nato ang presensya sa Ginoo gyud. Bisan in the midst of storm. Amen. You can see God. Amen. Dili ta magplinastic sa atong kinabuhi. Muna importante kay pure atong heart. Kung nasakit ka, sulti. Di mo man naging sa Bible? Amen. Kung nasakit ka, imong kanang kisay nakasakit nimo. Nasakitan ko nimo. Di kay, okay na. Sure ka, okay na lagi. Tana ba ka? Ayaw okay, kundi okay. Amen. Pwede kami yun. I'm okay, but I am not alright. Okay na ko, nasakitan ko niyo, pero di gito alright. Di ba? Kinahanglan honest mga kaigsunan. Because in the family, if there is dishonesty, bungkag inyong pamilya. Nga naman, kanang dishonesty, usay mo tago kag pain. Di ba? Husband and wife, magtaguay mo og kasakit. Nga na, sakitan day kasi mong asawa di ay, pero wadyo ka ni saba. Tanawa, mabot panahon, mupuno na. Ilabay ni mo tanan sa iyang naong. Magkabuog saw. Nga naman, di na siya ka-G. Di pa, asa na makadapit? Unsa naman imuha? Lain-lain naman imong isyo. Giunsa nimo pag-survive ang pagdaladala anang imong kalain o kasuko nga nagngisi-ngisi kaniya. Kay kaya pampugnan. Mga kaigsunan, don't do that. A pure heart, musulti nag-unsay tinuod nga nasa sud. Wa ko ganahi ato imong giingon. Wa ko ganahi ato imong gibuhat. Wa ko ganahi sa imong giadto. Istorya dayon. Dili kay mag-smile-smile pa ka, nya pagkahuman, kamo mga asawa, inyo lutuan inyong bana, pero ang imo na yung una-una, lamiag ikilutuon ako diri. Di ba? Practice daan mga igsoon. Practice.
Kay kung ato nang mabuhat sa tao, ay maglingkod po nag, imin-imin mo diha, inyong kasing-kasing, wa na. Perti na kakuan, perti na kamugot. Unya, di na ba mo tanaw Ginoo sa imong dagway kang isi? Ang tanawon sa Ginoo, imong kasing-kasing nga nang mugot. Imong kasing-kasing nga ga-disagree. Wala, klaruhan na inyong amen diha, nga kanang amen, amen, Jod. Kaya ang pasabot na ba ng amen? I agree with you, Lord, and I will do it. Oh. Wanay ni amen. Diba? Amen, men! Amen ninyo! Mo na problema sa mga Christians. Patak at response, pero watak sabot. Pero blessing, ison, kung pure imong heart. When you do what you do for the Lord, unya pure, panalanginan ka. Kaya digid baka ko ng Ginoo. Digid baka ko ng Ginoo. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 ison. Verse number 19 to 22. The Bible says, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Kadako na panalangin, mga kaigsunan, nga makaadto ta boldly, walay kaplastikan. Ang Ginoo mo'y naghimo, anak nato, ison, by a new and living way, which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh, and having an high priest over the house of God. Unsay gisulti sa Bible? Iyan ang gibuhat ang iyang part. Now here's our part. And let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Kung mag-careful po tagbasa mga kaigsunan, oy. Careful mong paminaw og mensahe, pure ba na imong gipaminaw? Dili tanang gagunit sa Bible gawalig sakto? Ang pinaka-safe nimo mga kaigsunan nga paminawon ka ng mensahe nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa imong pastor. Nga naman, God is unique. Every church is unique. God has given commandments, specific job to do sa kada simbahan. Right? Okay na maminaw ta mga live preaching, but never miss yours. Amen. Amen. Never miss yours. Amen. And your message is the message that God gave through your man of God. Amen. So, di pa mo maminaw na ubang preaching, reviewha sa ng preaching para imo. Bakit na hindi basta-basta mag-invite mga kaigsunan og preacher? Basta naibong mo ba? Nga naman, it is my job, it is my duty. Dili sila mo'y tagaan og mensahe para ninyo. Ako. Mga kaigsunan, kay dili ni kanang para lang natay pundok, para naisibahan. Unya kinapawalihan. Dili, oy, ako na trabaho, walihan mo. Ano sa'yo, magpasayon ang mga pastor, igsoon, ang buhaton ako, magpasayon ko, mag-invite ko. Kaya di lalim magbuhat mensahe, oy. Amen? Amen? Magbuhat kag mensahe, gubat na. Nakagubat ba? Nga naman, mensahe man ang ihatag sa Ginoo para mutubo ang mga tao. It is God's message to God's people. So di na gubton sa yawa, gubton yun na sa yawa. So, requirement, mga kaigsunan, para makabarog ta, kung diin nagbarog ang Ginoo, muduol ta sa Dios with a true heart. O niya, gisulti pa yun din kanang true heart, dunay fullness of assurance of faith. Sigurado mo nito mo sa Ginoo karon? Naabagod mo tinuod pagtuo sa Ginoo. Ready na mo mabuhat? That's another question, Pastor. You should be washed according to the Bible. Washed with a pure water. Now, we know that water, reflect mga kaigsunan, gipasabot, yung water is the Word of God that will cleanse you. You are washed by the water, which is the Word of God. So, let us draw near with a true heart. Importante ang kasing-kasing nga pure. Kay mo reflect naman na kani atong aksyon mga igsoon, kani atong aksyon nga kanang friendly kintahay ta nya di day tinuod. Reflection man na sa imong connection sa Ginoo. Sultihan ta mo igsoon, we have nothing in this world. Amen. Even our feelings is not ours. Resulta na sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Amen.
Kanang pagka maldito na to, kanang pagkagahig-o, kanang pagka matinumanon, kanang pagkabuutan, reflection na sa atong connection sa Ginoo. Now, if you are so far from the Lord, mao nang may tabo na to sa ato ang pakigdait sa mga tao, manindot man o mabati, resulta ra na. O man tayo ato diri. Amen? Ikaw sila ang kuno ni mo tanan. Ingani man jud ko. Ingana jud ka. Sure ka? Resulta na oy sa imong relasyon sa Ginoo. Kay way lain mga kaigsunan, way lain. Ang importante ra gyud ang relasyon nato sa Ginoo. Ug unsay relasyon nato sa Ginoo, mo na mahimong kita. So kung wa jud kay relasyon sa Ginoo, mo na imong kinabuhi, pataka na lang. Kaysa mosugot kag sa dili, you are related to someone else. And that is to the devil. Una man say pagka maayo kintahay ng yawa. Sakto? Pero maldito di ay. O bitaw na makailad, mga igsoon, ikatulo. Kinsa makabarog diha sa presensya sa Ginoo, ikatulo, he that is not lifted with pride. Walay garbo ba? Ingon sa Bible sa ikatulo nga bahin sa verse 4, who hath not lifted up his soul unto vanity. Klaro nang giingon ni Solomon, vanity, all is vanity, mga kaigsunan. If your heart, if your attention is in the world, mga kaigsunan, ang imong makuha na gyud sa kalibutan is pride. Because you can see, mga igsoon, daghan mapwede na itong mabuhat. For example, abilidad. Abilidad, mga kaigsunan. Kung ang imong pagtutok tuwas kalibutan, ang imong maangkon pride, ang imong unahuna, mas may pamangkuha na niya. It's good that you know how to do it. But you should not compare yourself to another person. Kay mo man na ang kalibutan good. Mo man ang reason sa pride, there is competition. And you know what? When there is competition, there is pain. There is pain. Kaya mo kasi masakitan, ang nakig-compete. Unya, di na ba yun ka malipay kung ikaw mo'y makabintaha? Di ka malipay. Muna kag kuwang imong kalipay, dili pure. Basta makig-compete ka. Pero kung makigtabangay ka, willing ka, mga kaigsunan nga, punan ang iyahang abilidad kung medyo tanaw nimo murag kuwang da murag naa ni siya angat pang may bawaan. Kay gusto nimo nga munindot pud siya. Mo na mo na karakter sa Kristohanon. Dili kaya di na ko siya tudluan kay malupig ko na niya. Kanindot ra ana mga kaigsunan nga daghan ta nga kamao mga lagad sa Ginoo. Kanindot ra ana nga daghan mo kamao manganta. Daghan mo kamaong manukar? Daghan mo kamaong mag-drive? Daghan mo kamao mubuhat og unsay nindot para sa pagpangalaga sa Ginoo? Daghan mo kamao mang negosyo? Kalibutan kay di tigit tudluan kay ngano? Mas mudako imong halin kay nako. Tanaw na ng kalaog sa tao. Tungod man na sa pride, if you are lifted up with pride, mga kaigsunan, you will never see, you will never kanabitang do what is good for other people. You will never incline to helping. You will never do that. Ang imong buhaton permi, unsa imong makuha niya. Mo man na, basta garbo na. In 2 Timothy chapter 3, verse number 1 to 5, the Bible says, this know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Usahon na to tanan mga igsoon, naa ka ani? Proud ka. In verse number 3, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Verse 4, traitor, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Delikado ng garbo eh. Unya, built-in ra ba yun na? Built-in yun na, mga kaigsunan.
Ang pride itself ha, kaduha gi-mention. Kaduha gi-mention. Ano ha? Sa verse number 2, gi-mention siya. Proud. Sa verse number 4, gi-mention na siya. High-minded. Gibalik-balik siya mga kaigsunan. Amen? Una kaning garbo mga igsoon, very dangerous. Kung imo ning tugutan nga mao'y makultivate sa imong kinabuhi, kay built-in man ni. Sa diyan na tao ka mga igsoon, nanang pagpasigarbodaan. Kay nahagbong biyata diha sa kabubutong sa Ginoo. Napalayo biyata. Nabiya gitawag sa Genesis of the fall of man. So ang yawa mo'y mo'y nakahatag mga kaigsunan og pasiuna diha sa imong kasing-kasing. Na bunga sa unod nun nga mga pagbati. So, muresulta na din ang uban sa atong kinabuhi. Ang garbo mao'y nagpalig-on sa atong mga bati nga mga kinaiya. Ingon sa verse number 5, napaning garbo ay having a form of godliness but denying the power thereof. Ingon sa Bible, from such, turn away. Turn away. Naa ang pagkabalaan, kintahay. Pero lahi di ito ang agenda. Munang daghan kayo musukwahi sa pastor, mga igsoon, because there are somebody nga ibutang sa yawa sa pundok sa Ginoo, mga kaigsunan, nga musultig otherwise, pero it appears godly. Now, kanin yung bantayan. Kung mabutangan magana ni sayawa ng simbahan na mga kaigsunan, ug iyang tao, magbantay ka. Ang iyang teaching is contrary to the teaching of the man of God. Bantay mo gyud. Ug mutungan na sa imong kaugalingon nga ikaw mismo, walay nagsulti nimo. Ikaw mismo, mo disagree ka sa pastor, agoy delikado ka. Hindi ka usa mo gyud ni simbahan pastor, terrorism ni. Wala lang gyud tay atong kaugalingon nga kuan. Uy, wala ka buti oy, pero gitudluan ka. That's what the Bible is for. Tudluan ta mga kaigsunan, unsay sakto, gipakita ta unsay sayop. Gibadlong ta sa atong mga sayop. O gi-instruksyonan ta para makapadayon og buhat og insakto. Og mao nay gibuhat sa mga pastor, sa mga katawhan sa Dios. Amen? Unya kung dunay mga tao lain mga kaigsunan nga mo go against. Agoy, delikado. Delikado igsoon. Now, the job of the man of God mga kaigsunan, dili lang kay tudluan ka sa pulong sa Ginoo. Kundi isibo sad na ang imong kinabuhi sa gitudlo nga mensahe. Kay kalisod naman sad mga kaigsunan nga naay buluhaton sa Ginoo pero sukwahi ang imong panginabuhi. Liman ka na, balaan ni atong buluhaton o niya pagkauman ang imong trabaho naa ka sa club? Na, siksi kay ka pag-abot dito sa club, mugbo kay mo sa nina kay waitress ka? GRO. Dapat muhawa ka diha. Salamat way GRO diri. Ang naa diri kay GURO. GURO, guro. We have teachers. Pero kanang ang imong panginabuhi, mga kaigsunan, naa ka sa ikay tigbantay sa lutuhan. Ikay tighatag og ticket na malit. Kay wag gilay makita ang trabaho. Unya anang linya pagyud napagay baptist balit. Brad, unsay lik brad? lik pa mo diha. Nya manambi din ka adto palit dito sa kono outlet kay baptist ang nagbantay. Naunsa naman tani? Klaruhon nato ni atong kinabuhi mga kaigsunan. Ingon sa Bible, from such, turn away. Ayaw pa doon. Pride, do not allow pride to take control. Let the Holy Spirit take control. Number 4, mga kaigsunan, last.
He that not swear deceitfully. He that not swear deceitfully. Daghan na kay tagpanaad sa Ginoo mga igsoon. Asa na may natuman? O tanawa, susiya ang imuhang kaugalingon. When you promise to the Lord, naitabo ba? Grabe na, move ka sa message. Come on, ka Lord, sugod ka ron. Sugod ka ron. Timan-i. Ha? Timan-i pa? Di na po nakalimot ang Ginoo? Mga lagan nagyug ko ni mo, Lord. Wala na yung makapugong. Wa man ka make sa first step. Nilikoy man dayon. Ha? Lord, mabasa na dyan kong Bible. Wa man hitabo. Lord, mo disciple na dyan ko, Lord. Mangita na dyan ko, disciple. Tagay ko, Lord, be. Mag-disciple na ko. Nyaw agatoon. Unsa may imuhang ikuan, i-multiply ka ng pagkadi magtuon. Unsa may mo itudlo sa imong disciple? Mo na ron. Pareha na gusto ka madato, pero tapulan kay ka. Amen? Kanang tapulan is a brother of great waster. Tapulan. Amen. Why angay ang tapulan madato? Amen. Amen? Walay angay jud. Ang Kristiyanon nga dili mga lagad sa Ginoo, way angay mo sinsoy. You can have the world, but you cannot have the durable riches of God. Amen? Now in Psalms chapter 24, katapusan sa verse 4, ingon sa Bible, nor sworn deceitfully. Nasa verse na. Sworn deceitfully. Di ka pwede mubarog diha sa presensya sa Dios. Now in Leviticus chapter 19, verse number 12, the Bible says, and ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. O sa pananglitan, in the name of the Lord, mga kaigsunan, mudawat kay kas Ginoo, panalanginan ka. Klaruha, unsa nga panalangin ihatag sa Ginoo. Kaya ang panalangin ra ba, pag munahuna ang mga unbeliever, mga kaigsunan, kwarta. Unya, wa niya na nakit-ini mo. Ang panalangin nga, madawat ni mo karon ang kaluwasan, ang kapaniguruhan, nga kung imong dawaton si Kristo, mamatay ka anytime, you will go to heaven. Dili sa impierno. Klaruha, mga igsoon. Amen? Dili kay, imong pasaligan ang tao, nga, basta, musalig tas Ginoo. Naagi diha ang pag-asinso, salig tas Ginoo. Kay mo usay kaakibat ang pagsalig. Ni salig magkaka. Tumala yang giingon. Salig kunyawan ni tuman. Do not swear by the name of God falsely. So kaning mga pagludluhod nato diri sa tubangan, no? Himua nga dili luhod, kinahanglan luhod gyud. Ayaw panaad sa Ginoo nga dili tinuod. Ayaw gyud mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo di wag gyud matago sa iya ha. He can hear the truth in your heart. Di ka pwede makasulti og dili tinuod. Balik ta sa Psalms 24. Basahan na to sugod sa verse number 1 hantod sa verse number 6. Ato i-recap mga igsoon ang ato ang mensahe ng Bible. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods. Tinod na mga kaigsunan, sa sinugdanan, tubig ra ginitanan. Naghimo siya sa tanan creation. After that, iyang gipabahaan. Na-establish ang kalibutan through flood. Ingon sa verse number 3, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? According to the Bible, he that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity,
nor sworn deceitfully. Kanang tawhana, mga kaigsunan, in verse number 5, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Listen to verse number 6. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Selah. Kani nga mga tao, mga kaigsunan, nga makabarog diha sa presensya sa Ginoo, mao ni ang nangita sa Dios. Mao ni ang katong mo basa sa Bible, mo ampo, maminaw, mo tuman. What is the reason why you seek God? Because you believe in Him. Unya sila nakita na imong Ginoo, mayroon nara, kita na. Di ba nangita ka tungod kay gusto kang mga lagad? Nangita ka kay gusto kang mo inquire. Nangita ka tungod kay nakay tuyo niya mga kaigsunan and you want to know the truth. O sila nakadungog na ka, di mo tuhuan. Nangita pa man ka. Sakto. O mo na nga kani atong kinabuhi mga igsoon. Sultihan ta ka. Bisan pag-desire ka nga, I want to be with the Lord. Pero wala ka ani. No, hagbong ka ani. Dili limpyo imong kamot, ang imong heart dili pure. Unya ang imong kasing-kasing puno sa garbo. Unya makakon kay ka. Hinaot pa nga kwanta ani kanang cleared da ani. No, kung na magigay problema ni karon mga kaigsunan, ikaw ra gyud ang Ginoo na kaybaw. You need to settle that with the Lord. Diri sa altar. I-settle na sa Ginoo. Kay kung di na nimo i-settle sa Ginoo mga kaigsunan, dala-dalao na nimo ug maunay mo ut-ut sa imong kinabuhi. Maunay mo ut-ut sa imong kinabuhi mga kaigsunan. So dapat imo ning tangtangon. Unsay una tangtangon na to? Ang hugaw nga kamot. Saman putlon ang kamot pasdon? Ang hugaw. No? Kaya makabarog lang diha sa presensya sa Ginoo. Unsa ganito? He that has a clean hands. Ikaduha, he that has a pure heart. Ikatulo, he that is not lifted up with pride. And number last, he that not swear deceitfully. Kanang tinuod mo sulti. Alright? Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you for teaching us. Thank you for rebuking us. Thank you for showing to us, O God, nga unsaon na mo, nga makabarog ni, kung diin ka nagbarog. Lord, please help us. We cannot do it alone. We need you. We need you to make us able to stand where you stand. Please bless your people, Lord, as they come to the altar. Thank you, Lord, nga naay altar kon. Salamat kaayo sa higayon nga makaanhi ang matag usa, Lord, para magampo, para mangayo sa imong tabang, mga ipasaylo ug unsa man ang ilang gikinahanglan. I pray, dear God, that you will hear them as they come, as they pray. Thank you, Lord, and for your glory we pray. In Jesus' name, amen. Amen. So if you are blessed,